mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, December 15, 2023. Sa paintulot po muli ng ating mahal na Panginoon Diyos, tayo po ay magsama-sama magbalitaan po ng mga magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. Ayan. At ang ating pong pag-aaralan, ibabalita po sa araw na ito ay tungkol po sa 1,000 taon. Ayan, nandyan po kaagad si Brother Noel Ferguson. Siya po ang kauna-unahan na nandyan. Kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan. At siyempre po mga kapatid, tayo ho ay hindi ho tayo nagtatayo ng relihiyon, hindi ho tayo nagpapatawag na pastor, kundi tayo po ay tagapagbalita lamang ng mga magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. Ang ating pong pag-aaralan mamaya ay tungkol nga po sa 1,000 taon. Babasahin ko po kung bakit wala nang kamatayan, pag-imagsik na gagawin sa loob ng 1,000 taon na paghahari ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at wala nang mapapahamak ayon sa Biblia. Ayan. Yan po yung ating pag-aaralan maya-maya, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. At idadagdag po natin maya-maya din yung pong tanong sa atin ng isang kapatid kung ano daw po ang ibig sabihin ng nakasulat po sa Daniel 9:26 hanggang 27. Sabi ko nga po, ano na lang natin sa Biyernes para ho matalakay na rin kahit papaano. Siguro mas maganda basahin natin mga kapatid, kung ano po ang ibig sabihin, kasi hindi ko pa rin po nabasa ulit kung ano po yung nakasulat dito. Sa aking pagkakaalam po ay ito po yung tungkol sa pangitain ni Propeta Daniel. Ito po ang nakasulat. 9:27 hanggang 26, ang 26 hanggang 27. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang lungsod at ang templo iwawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Manatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Kaya maya-maya ho, kung ipahintulot po ng Panginoon Diyos, bigyan din natin ito ng pagtalakay. Ayan. Sige ho, at simulan natin at siyempre magbabalik tanaw tayo. Alam nyo ho kasi yung nakaraang paksa ho natin, andyan po si Brother Noel o Brother Oscar Vargas, andyan. Kapwa rin ho natin yan nga Kristiyano, ayan. At si Brother Michael Bambito, nakita ko na rin po mga kapwa natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanilang mahal sa buhay. Nung nakaraan kasi, dahil itong ating cellphone ay indap-indap, napindot ko, nabura naloko na. Tungkol po ito doon sa nakaraan nating paksa, siguro pasadahan na lang natin ng konti. Ito pong isa na namang pamilya ang lumayas dito po sa dating tagabasa po ng ang dating daan na si Black Widow Spider. Siya po ay nilayasan na naman ng kanyang ng kanyang asawa at anak. Ayan. Okay, naayos ko lang pong isa. At wala na siyang maituturo doon dahil mismong nagdesisyon na yung mismong asawa niya at anak.
At alam nyo ba na ito nga po ay nagbibigay ng sustento sa kanyang anak, at ang anak na mismo niya ang hindi na po tinatanggap yung sustento dahil ang sabi ng anak ay di baling walang sustento, basta't ang mahalaga kasama kita mama. Ayan, kita nyo yung desisyon ng bata kung bakit ayaw tanggapin yung kanyang ibinibigay na sustento. Sabi nung nanay, sabi ho ng nanay, karapatan mo yan anak na naloko na nga pala. Alam nyo kasi giinom pa ako ng gamot dahil meron ho akong sakit. Nag-antibiotic ako, masakit po yung lalamunan ko. Meron po akong tonsillitis at meron po akong lagnat. Ito yung gamot na iniinom ko na hiningi ko sa center. Ayan. Naloko na, maya-maya uubuhin po ako nito Baka hindi ko makanta yung request pala na Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own. Hindi ko kaya masakit talaga. Na mismong asawa po niya ay nagsabi dun sa anak na karapatan mo yan anak na natanggapin dahil tatay mo yan ang sabi po ng anak di baling wala na sustento basta't kasama kita, kasi may nakita ang bata. Yan, meron siyang nakita, kakaiba po yung nakita niya kung ang isang asawa yung dati ay physical na paraan ang kanyang ginagawa, dito naman sa ikalawang asawa emotional naman. Ayan, at ang sinabi pa ho sa atin matindi. Ang gusto daw po nung tatay ni Black Widow Spider, kapag sila po ay nag-aaway ng asawa niya, yung kanyang kinakasama, gusto niya yung anak na nakikita ng anak niya. Sabi ko, ibang klase Oo, Brother Michael, na meron akong tonsillitis, pinapagaling ko pa. Hindi nga ako, lagi po ako nakahiga may talagang grabe. Sana wag ako atake ng ubo pag kumati po yung lalamunan. Ayan po yung atin pong nakuwang balita, at yan po ay genuine. Yung balita na yan ay genuine dahil mismong biktima ang nagsabi, mismong biktima po ang nagsabi na gusto po ng niya na pag sila ay nag-aaway, gusto niya nakikita ng bata. Kaya ayun, natandaan ng bata na hindi maganda ang pag-uugali ng aking ama. Hindi maganda. Kaya ayun. At pangalawa, pera. Doon po sa inuupahan, sa kabila. Dahil na andun po yung magulang nung kanyang kinakasama, at andun din yung mga anak, at hati po sa upa yun Bukod doon sa kanyang inuupahan pang isa, mayroon pang bahay doon, hati sa upa dahil yung tatay nung yung nahulog po sa yung napasama yung kanyang paa. May mga kapatid sa Amerika yon, kaya tinutulungan din, kaya hati. Dahil doon, hindi na raw siya sasama doon sa paghati. At kaya nasaktan yung asawa at nagdamdam dahil magulang niya yun mga kapatid niya ang nandun So, minabuti na lang niya na Katniel. Ayan. Hindi maganda ang naging resulta nung ng kanilang dahil hindi naman po yan niloob ng Panginoon Diyos. Lumalabas po kawawa yung babae. Dahil sa nangyari na yon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, at hindi lang yan. Nauna yung asawa at anak, umalis na, pumunta na ng probinsya. Malapit lang sa Manila. Ang magulang naman ng babae na kinakasama niya ay umiskerda na rin. At iniwanan na rin po ang kanyang
iniwanan na rin po ang kanyang iglesia. Therefore, isang pamilya na naman po ang lumayas sa iglesia po na itinayo ni Black Widow Spider. Isang pamilya na naman po ang lumayas dahil sa kanyang bad attitude. Ano ho? Hindi ho maganda ang kanyang attitude na ipinapakita. At yung nga po sinasabi natin palagi na pamilya po ang umaalis, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan. O ngayon, yun po yung ating ayun po yung ating binalita sa lahat po ng mga nandyan. Mas may bago pa. Katniel yung tama, ano? May ganun pala, ano? Sige po, mga kapatid. At atin pong balikan yung atin pong nakaraang pinag-aralan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. At bago tayo magsimula, pinapakiusap ko lang po, pagka ako po inatake na ng ubo, medyo stop na po tayo. Sana wag naman. At ito po ang ating pag nag-aralan nung nakaraan. Tungkol po ito sa sa 1,000 taon din na sinasabi po ni Pastor ni Black Widow Spider na sa 1,000 taon ay meron pa raw pong mamamatay at meron pa rin papatayin. Ano ho? At ang kanyang batayan ay ito pong nakasulat sa Lucas. Ay, sabi ko sa inyo, kapag ito galing kay natutunan din niya to kay Eli Soriano na kanyang kinokontra, ganun din naman siya. Ayan, San 19:27, ito po ang nakasulat, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tungkol naman sa mga kaaway kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo sila rito at patayin sa harap ko. Yan po yung sinabi ni Jesus Christ. Kaya lang ang problema kasi, binasa ito nung pastor na yan, ni Black Widow Spider, putol. Ibig sabihin, hindi ho ito diniretso. Kaya nawala po yung sequence nung Biblia, yung pinaka-istorya, nawala Ayan. Merong mamamatay, yan ay gusto ni Willie, kaya nga daw, you're next. O yan, mga ganyang salita, yun ang gusto niya. Lahat naman tayo mamamatay. At kailangan mangyari sa atin yon. Dahil yan ang paraan para tayo ay mapalitan. Ano ho? Yan po yung binabanggit ni Jesus Christ, yung ating buto, laman at dugo. Okay. Ang problema kasi dito, putol ang pagkakabasa. Naging kangaroo reading. Kaya, biglang binasa, or parang isang pelikula na bigla kang nanood, na hindi mo man lang naunawaan, naintindihan, nasimulan, wala kang idea. Sa pagbabasa ho ng Biblia, mag-ingat. Ano po? Na hindi dapat mawala yung pinakabuod na istorya. Ayan, nandyan din po si Sis Opie, dyan sa Makati. Yan, kapwa nating Kristiyana yan, at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Kapwa nating Kristiyano at Kristiyana, dyan si Brother Reds Prudente, nariyan din. Ayan, at tayo po ay ang ibinalita ko natin, confirm po yun. Confirm. Hindi po yun fake news. Dahil mismong mismong pamilya na yan ang nagbalita sa atin. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya ito mo, medyo parang wala lang kay Black Widow Spider, pero nasasaktan yun. Dahil wala na naman siyang pamilya. Kaya yan. Yan ang may Holy Spirit. Hello! Okay. Sige po, tuloy tayo sa ating pagbabasa. At ito po ang kanyang ginawang batayan, ang 19:27 po ng Lucas, tungkol naman sa mga kaaway kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo rito at patayin sa harap ko. Ito daw po ay sa loob ng 1,000 taon. Merong pa raw mamamatay. Meron pa raw ayaw kay Jesus Christ sa loob ng 1,000 taon. Hello! Ayan. Yan ba ay may katotohanan? Kasi iduduktong natin mamaya yung ating ibabalita pa nung pakawalan na po si Satanas.
sa pagkatapos na ng 1,000 taon, iluluktong naman natin yon. Kaya nagbabalik tanaw lang man tayo. Yan. Nagtutubig po ako kasi laging nanunuyo ang lalamunan ko. Meron po akong tonsil. Tapos may kape pa. Ayan. Sarap. Tungkol po dito sa binanggit na yan, pinutol po yung pagbabasa, kaya hindi naintindihan. Ngayon, pagka ito po ay sinimulan mo, sa pinaka buod niya, ikukwento ko na lang po, dito kasi meron pong isang maharlika na aanyayahan para siya ay maging hari. Ayan, dalawa pong ang pinupunto rito Ngayon, meron po siyang mga ginto at bago siya umalis, iniwan muna niya sa mga tao at yan po ay patubuin, kailangan magtumubo. Ganun pa man, may isa pang pinupunto na nabalitaan ng mga taga-roon din na siya po ay maghari, ayaw naman sa kanya na siya ay maghari. Pero hindi pa po nagaganap ang paghahari. Naimbitahan pa lang siya para maghari. May tumututol na. So, dalawa po yung pinupunto. Kaya lang, natuloy pa rin po ang kanyang pagiging hari. Ayan, at nag-iwan na siya ng salapi, doon ng ginto, doon sa mga tao para patubuan. Nung bumalik na ho siya, natuloy po ang pagiging hari niya. Ibig sabihin sakop niya na yung lugar na yan. Lumaki na po ang kapangyarihan niya. Ngayon, binalikan po niya yung mga iniwanan niya ng salapi, ng ginto, at meron mga dalawa doon tumubo. Yung isa doon ay binaon po sa lupa, hindi tumubo, kaya nagalit po ang hari doon. Kaya ang ginawa sa kanya, kinuha yung binigay sa kanya at kung anong meron sa kanya, kukunin pa. Doon naman, sa isa pang pinupunto, na bago pa siya umalis, meron ng tumututol na hindi ayaw sa kanyang siya'y maghari. Ayan, dalhin daw sa harapan niya at patayin. So, dalawa pong pinupunto. Ngayon, sabi po ni brother, ni Pastoy, Jacob Santos, ayan, hindi na ho niya binabanggit kasi nabinggo na siya ron Hindi niya ngayon binabanggit yan. Ni Black Widow Spider, yun daw po ay sa loob ng 1,000 taon. Ang pangyayari na yan. Hindi po 1,000 taon yan, wala pa. Kasi nga po, ang senaryo o yung istorya, hindi pa ho siya nakakaalis. Tutol na sila para siya po ay maghari. Hindi pa ho siya nakakaalis. Hanggang sa makaalis siya, nung mag-start na siya maghari, ayan, bababa na, pagbalik niya na sa kanyang lugar, pinuntahan naman niya o pinahanap naman niya yung mga taong ayaw siya'y maghari. Kaya, ang desisyon niya patayin. Ano po ang dapat nating maintindihan doon sa kwento na yon? Nandyan din po si Brother Chandler Rodriguez po ng Hong Kong. Kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Okay, welcome po kapatid. Ano po ibig sabihin nun? Yung maharlika po na yon na inibitahan para maging hari, nagbigay lang si Jesus Christ ng isang halimbawa sa pamamagitan ng talinghaga. Na ang ibig sabihin po nun, yung hari na yon, yung maharlika, si Jesus Christ yun. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, siya po yun. Hello, are you with me? Nang naumpong siya po ay nasa lupa at nangangaral ng salita ng Diyos, marami po ang ayaw sa kanya. Ayaw po siyang tanggaping Misayas, ayaw siyang tanggaping hari. Ayan, hanggang sa umakyat siya sa langit, nag-iwan po siya ng salita. Para yung salita na yon dapat dumami yon, pagyamanin yung mga salita na yon. Ayan, kaya pagbalik ni Jesus Christ, pagbalik ng hari, ano nang gagawin? Siyempre, magkakaroon po muna ng malaking kapigatian. Ayan, kasi nga po,
pupuksain pa niya yung mga ayaw sa kanya, yung mga kalaban niya, o yung kumakalaban sa kanya. At pag nalinis na ho ang lahat, saka sisimulan ang 1,000 taon. Ayan. Kaya, pinapanawagan ko dyan sa iglesia po na ininayo ni Black Widow Spider, yung inyong pastor, palpak. Siya po ay nagpapanggap na may Holy Spirit. Siya po ay nagpapanggap na sugo. Nagyayabang na 19 years siyang tagabasa ng dating daan sa radyo at telebisyon. Pero tingnan mo ang kanyang aral, palpak. Hindi po totoo yun na yan ay sa loob ng 1,000 taon. Ayan. Hindi po totoo yun na sa loob ng 1,000 taon ay may papatayin pa, may mapapahamak pa, or mayroon pang kakalaban kay Jesus Christ. Walang ganon. Bakit? Ano po ang dapat nating maintindihan? Kasi nga po, sabi po doon sa nakasulat sa Biblia, sa Apokalipsis 20. Ito po ang ating mababasa mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sa 20 at ang talata po ay 5. Ayan. Sabi dito, ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Sa 6, pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at mag-aari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Hello, are you with me? Ayan, ngayon, sino paniniwalaan natin? Yung sinasabi ba ni Black Widow Spider na mayroon pang mapapahamak sa loob ng 1,000 taon, mayroon pang mamamatay? Or yung sinasabi po ng Biblia na ang makakasama daw po sa loob ng 1,000 taon, yung pong nakasama sa unang pagbuhay na mag-uli. Kasi nga po, sa loob po ng 1,000 taon, mayroon pong before and after. Bago po gumaganap ang 1,000 taon, dapat nakasama na sa mga mabubuhay. Pagkalipas po ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas, saka pa lang mabubuhay ang iba pang hindi nabuhay noong una. Mas mapalad yung nauna. Bakit? Ano daw po tawag doon? Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y wala nang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Tapos sasabihin ng pastor ninyo na mayroon pang palang kamatayan. Ang ginamit niya na talata ay ang Lucas 19:27. Hindi naman ganun ang ibig sabihin. Hindi niya, nagkangaroo reading kasi, kaya hindi niya naintindihan Yun ang mahirap sa mga pastor ngayon, na mahilig magbasa ng Biblia ng pitas dito, itatapal dito. Pitas dito, itatapal dito. Pitas sa kabila, itatapal sa kabila. Ayan, ginawa ko lang ng dahon ng bayabas. Na tinatapal kapag minsan kasi pag masakit ang ulo, ang tinatapal ko dyan, dahon po ng tuba-tuba. Mabisa po yun Panahon po na wala po akong pambiling gamot, nako, mabisa po yung dahon ng tuba-tuba. Ang ginagawa nilang dahon ng tuba-tuba, yung salita ng Panginoon Diyos, pitas dito, itatapal dito. Kaya, yan, walang nangyayari. Kaya nasanay na ang mga tao sa pagbabasa ng Biblia na pitas dito, tapal dito. Hindi po ganoon ang ibig sabihin po ng Biblia, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, dahil binabanggit po ng ating mahal na Panginoong Hesus doon po sa Apokalipsis 22. Ito po, delikado kasi ito 18-19. Sabi po dito, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig
sa mga propesiya na nasa aklat na ito, sa sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Ayan. Kaya, maliwanag, klarado, na ang ginawa po ng inyong pastor na si Black Widow Spider, siya po ay nagdagdag ng salita at nagbawas ng salita nang sabihin po niya na ano daw po, meron pang mapapahamak sa loob ng 1,000 taon. Marami pa pong mga talata sa Biblia na magpapatunay na wala na pong mapapahamak pa. Dahil mapalad na nga po yung mga yan eh. Yung 1,000 taon na yan. Ayan. Okay. Okay, sige po mga kapatid at mga kapwa Kristyano. Ano pa po ang ating dapat maintindihan dito po sa ating binabasa? Ayan. Okay. Yung kaganapan po sa loob ng 1,000 taon ay atin pong pag-aralan sa gabing ito mga kapatid. Kung ano po yung mga kaganapan na magaganap sa loob po ng 1,000 taon. Ayan. Ito po ang ating paksa na at ito po ang ating ibabalita. Itutuloy na lang natin kung bakit wala ng kamatayan, paghihimagsik na gagawin sa loob ng 1,000 taon na paghahari ng ating mahal na Panginoong Hesus at wala nang mapapahamak ayon sa Biblia. Ayan. Yan po yung ating paksa o ating ibabalita sa gabing ito. Ayan, ito po may talong si Sister Rosita Rojas. Siya po ay kapwa nating Kristiyana at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Sister Rosita Rojas, good evening Brother Vincent. Tanong ko lang po, bakit mga tao ang nagsabi daw na ipako sa krus si Jesus Christ? Hindi ba nila alam na si Kristo ay tunay na Diyos? Nandyan na po ang sagot sa ano po sa yung sinabi Sister Rosita Rojas. Ayan. Ayaw kasi nilang tanggapin na ang ating mahal na Panginoong Hesus ay siyang Misayas. Siya po yung Kristo. Ayan. Hindi ho nila matanggap yung mga salita ng Panginoon Diyos na ipinapangaral ni Jesus Christ noong mga panahon na yon. Ayaw nila. Nasasaktan sila. Kaya hindi nila pinaniwalaan na yung inaantay nilang Misayas, yun na pala yun. Si Jesus Christ. Ang nagpapako po kay Jesus Christ, ang mga Hudyo, partikular na po ang mga Pariseo, na hindi po nila tanggap ang mga ipinapangaral ni Jesus Christ. Nagagalit sila. Tulad po ng pagpapagaling po ng mga sakit at karamdaman. Ayaw na ayaw nila. Kasi nasasapawan sila Dahil meron po silang meron po silang mga inaaral na yan po yung Hudaismo. Isang relihiyon po yan sa panahon na yan na instead po Kristiyano Hudaismo. Yung Huda, yan po yung isa sa mga anak ni Israel ni Jacob, si Huda. Hudaismo. Ang mga may mga pinakapunong pari po sila dyan. At kung ano-ano pa po yung mga inaaral nila. Nung dumating po ang Misaya, si Jesus Christ, ano pong ginawa sa kanila? Kinontra po yung aral nila. Ang aral po na kinagagalit ni Jesus Christ sa kanila ay yung pong mga tinatawag na pagka ang mga magulang, yung parents, humingi ng tulong sa magulang o sa anak, tinuruan nila na
ang naibigay ko ang dapat na ibigay ko sa inyo, na ibigay ko na sa Diyos. Ibig sabihin, wala nang tulong na matatanggap ang magulang. Kasi tinuruan na ng mga Pariseo ng mali. Kaya, doon nagagalit si Jesus Christ. Okay. At marami pang iba na mga aral ng mga Pariseo, katulad ng mga pamahiin at kung ano-ano pa, na ayaw po ni Jesus Christ na yan ay ituro. Dapat ay yung turo ng lumang tipan ang isinasagawa nila. Kasi part pa ng lumang tipan yun eh. Ayan. Ngayon, nandyan din po si Brother Balong Kalamaan. Ayan, kapwa ho natin yan Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, sige po. Maya-maya po, may mathematics din tayong pag-aaralan, ha? Dahil doon po sa aklat ni Propeta Daniel, 9:26 hanggang 27. Pagkatapos po nito, kung ipahintulot po ng Panginoon Diyos, na matapos natin ito. Okay. So, ito po ang ating pag-aaralan, na sa loob po ng 1,000 taon, payapa na po ang lahat. Kalmado na ang lahat. Bakit? Kasi nga po, si Satanas ay itatali na. Basahin natin sa Apokalipsis po. Ito po ang mababasa natin. 1 hanggang 4 o 3 po. Ito ang ating mababasa. Tungkol po kay Satanas. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Ayan, may binabanggit po si Brother Noel Ferguson, parang Pariseo, si EFS at si D1 pang pagdating sa pera. Ayan, oho. Ay, mana-mana lang po yan, no? At pati itong kaya nga po marami na rin mga nanggaling dyan na nagtayo na rin ng kanilang relihiyon. Kasi alam nila, maganda pagkakitaan. Marami na po ang mga miyembro ng dating daan ng MCGI na umalis dyan at nagtayo na rin ng kanilang sariling relihiyon. Ang dami na po. At nagpapagalingan na sila. Isa na nga po dyan si Black Widow Spider. Ayan. Napakarami na po. At ginagawa po nila, kinakalakal na po nila Talagang tahasan na po ang kanilang ginagawa para magkamani. Kasi easy money nga naman Pero po, yumaman Nagkaroon ng TV station, radio station. Nagkaroon ng mga maraming ari-arian dahil doon sa mga ginagawa nilang panghihingi ng pera sa mga miyembro. Ayan, kaya wala silang kapilya dahil napupunta sa bank account nila. Kagaya niya kay Pastor Jacob Santos, kay Black Widow Spider, yan, isa lang yan. Pera-pera po ang labanan, kaya nakakalungkot. Kaya itong ating programa, ito inaano natin binubulgar natin sila at hindi naman natin sila sinisiraan sa kanilang pagkatao, kundi yung tunay lang na pangyayari. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya sa ating panahon, wala kang makikita rito. Siguro mayroon man, pero hindi gaano, na mayroong relihiyon na talagang genuine. Talagang ginawa ng tao na genuine, yung hindi maligalig May ganun Ayan. Sige po, tuloy tayo Ayan. Bago kasi pasimula ng 1,000 taon, ito muna ang gagawin ng ating mahal na Panginoon. Basa tayo sa Apokalipsis po, 20, 1 hanggang 3. Ito po ang mababasa. Pagkatapos ito, nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Ayan. Kakadinahan na po siya, At may ilalagay na siya sa napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na walang iba kundi ang Diablo o si Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapagdaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos ito, palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Therefore, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, maganda kasi ito
So, ano na siya, kinadena na at inagis na po siya sa napakalalim na bangin. Ibig sabihin, hindi na po siya pwedeng mandaya. Wala na siya doon. Kaya, pagkatapos po nito, saka palang pasisimulan ang 1,000 taong paghahari ni Jesus Christ. Yan po yung magaganap. Yan po yung unang-una. O ngayon, sa loob po ng 1,000 taon, ano po ang mangyayari? Ano po yung mga kaganapan? Magbibigay lang tayo ng mga kaunting mga kaunting pahapyaw na mga nakasulat sa Biblia kung ano po yung magaganap sa loob ng 1,000 taon. Ano? At meron pa tayo isang katanungan na hindi alam ng marami. Ayan. Ito pa. Dadagdag natin. Kanino ba dapat ang 1,000 taon? Sino ba ang magbibinipisyo niyan? Pangalawang tanong, sa loob ba ng 1,000 taon, dadami pa ang mga tao? Dadami pa ba sila? Yan yung ating pag-aaralan mamaya at ibabalita sa gabing ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Tandaan natin, ang 1,000 taon ho, meron po kasing chronological story yan. Na noong unang panahon, kwento ko po sa inyo, na humihingi po ng hari ang Israel. Sa panahon po ni Propeta, sa panahon po yan ni, ito, babasahin natin para hindi tayo magkamali, mga kapatid. Sa unang Samuel, ayan, 18, ano ho? O 8. Ayan. Si Propeta Samuel. Yan po yung binakabuong kwento, mahaba po ito, na ganito po ang nangyari Humihingi po ng hari ang mga Israelita sa panahon na yan. Kasi naiinggit sila sa ibang mga lahi na meron silang mga hari. Kaya nag-request sila kay Propeta Samuel na bigyan daw sila ng hari. Ang nangyari po, nagulat si Propeta Samuel doon sa kanilang pahayag na yon. Itong mga Israelita. Nagulat po si Propeta Samuel. Bakit? Kasi nga po, meron na silang hari. Ayan. Umiiral na ang hari sa kanila Kaya lang, gusto nilang hari yung merong laman, may dugo at may buto. Ibig sabihin, katulad nilang tao. Naiinggit sila doon sa ibang mga lahi na may mga hari. Nagulat po si Samuel, si Propeta Samuel. Kaya nanalangin siya sa Panginoon. Kaya kinausap ng Panginoon Diyos si Propeta Samuel at pinalakas ang kanyang loob. Sabi niya, sabi ng Panginoon na itinatakwil na ako ng aking bayan. Ayaw na nila ako maghari. Naghahanap pa sila ng hari. Sige, bigay mo ang hari sa kanila. Yan ang gusto nila Kita nyo lang po kung gaano po ka mapagbigay ang ating mahal na Panginoon Diyos. Sa kabila ng itinatakwil siya ng bayan niya na maging hari, naghahari na sa kanila, naibigay pa rin po niya yung hari na inihingi nila. Pero may warning ang Panginoon Diyos. Tandaan mo, sabi niyang ganon, na kapag ka nagbigay na ako ng hari sa kanila, ang kanilang mga anak na lalaki gagawing tagagawa ng mga sandata, gagawing mga sundalo, haharap sa digmaan. Ang mga anak nilang babae ay tagagawa ng pabango. Ang ari-arian nila ay kukuhanan sila ng 10%. Ayan. Samantalang ang hari na meron sa kanila ay umiiral na. Walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Na walang kinukuha sa kanila, walang literal na mangyayari sa kanila. Ay gusto nila literal talaga Samantalang ang sarap-sarap ng buhay nila.
O ayan. So nagkaroon po sila ng hari. Walang iba kundi si Haring Saul. Ayan na. So si Haring Saul, hindi naman po naging mabuting hari. So sabit ka agad. Nagkaroon po ng ikalawang hari, si Haring David. Muntik nang sumabit, mabuti na, nakarecover. Ayun, naging mabuting hari. Sumunod po doon, si Haring Solomon, na anak ni Haring David, sumabit din. So, yung first three na yan, na hari, yan po ang talagang pinagmulan. Ano ho? Si Haring David lang po dyan ang matino. Dyan po, sa panimula na yan, sa first three, kay Haring Solomon yung pangatlo, dyan na po nahati ang Israel. Meron na pong north, merong south. Yung south naman po ang pinaka-importante kasi nga po, nandyan yung Jerusalem. Nakatayo. Nawala naman po yung north, nagkalat na ang north, northern part ng Israel, dalawa na lang natira, Hudyo na lang at ang angkan ni Benjamin. Ayan. So, nung dumating na po ang panahon na ang Israel ay nagkalat na, hanggang po sa panahon natin na ito, hindi na ho natin alam kung saan sila. Itong 10 tribes na ito, na kumalat na. Kaya, dumating ang panahon, ang kwento ni Efes na ang bayan ng Diyos daw ay ang church daw. Ayan. Ang bayan ng Diyos ay church. Ayan, yan ang sabi ni K.L. Soriano. Ayan, marami din pong palpak na aral eh. Okay, tuloy tayo ha. So ayun na nga po, dumating na po ang panahon na dalawa na lang itong Israel. Wala na po yung isa. Hanggang sa inalipin na rin sila ng Babylonia, inalipin na rin sila ng Medo-Persia, inalipin na rin sila ng Gresya, inalipin na rin sila ng Roman Empire, hanggang sa dumating na po ang Panginoong Hesus. May laman, may dugo, may buto. Hello! Eto na. Ayan na. Okay. Ipinanganak po ni Maria. At eto na nga po, ang sinasabi ng Biblia. Ang anghel na nakausap po ni Maria tungkol po sa kanyang ang bata na dinadala niya. Okay, basahin po natin sa Lucas 1. Ang talata po ay 31 hanggang 33. Ito po ang ating mababasa. Sabi dito, makinig ka, sabi po niya kay Maria. Ayan. Teka lang po, ayusin ko lang ng konti. Sabi po ng anghel, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki. At siya ay papangalanan mong Jesus. Yan, ito na si Jesus Christ. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari. Ayan na, ito yung pinag-uusapan natin. Ito yung ating binabalita. Upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ayan. Tapos ang usapan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang sabi po ng anghel na si Gabriel, Jesus ang pangalan, siya po ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at walang katapusan ang kanyang paghahari. Hello! O ito ngayon, pag-aaralan natin mabuti. Ano po ang binabanggit ng anghel na si Gabriel? Hudyo po ba? Siya ay maghahari sa mga Hudyo. Yan bang nakasulat? Hello? Yan, marami pong hindi nakakapansin yan eh.
Kasi puro lang Hudyo, 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 Hudyo dito, Hudyo doon. Hala, pati yung Israel. Sa ngayon pa ating panahon, puro nila siyang Hudyo ng Hudyo. Si Jesus Christ po ay maghahari sa angkan ni Jacob. Ibig sabihin, mga anak po ni Israel. 12 po yung anak ni Israel na dapat niyang pagharian. Hello! Ayan. Naku, naloko na. Hindi lang puro Hudyo ng Hudyo. Ganun din po sa ibang mga reliyon, puro lang sila Hudyo. Ang nakasulat po, Jacob. Ayan. Maghahari po siya sa buong Israel. Ayan, di may idea na tayo. Hindi lang po Hudyo. Dapat po buong Israel. Kasi nga po, yung first three ang binabanggit eh. Ang first three na yan, si Saul, Haring Saul, Haring David, Haring Solomon, sila po ay naghari sa loob po ng 12 angkan ni Israel. Hindi pa po nahahati ang Israel noon. Ayan. Teka muna. Brother Vincent, pagdating ni Jesus Christ sa lupa, nung ipinanganak siya ni Maria, hanggang siya po ay mangaral, ay Hudyo na lang po ang naabutan niya. Tama. Mga Hudyo po, kasi mula Galilea, Samaria, at Judea, dominante po ng mga Hudyo. Mangilan-ngilan na lang po ang angkan ni Levi, angkan ni Benjamin, at angkan po ng iba pang mga lahi. Kasi ang ibang lahi po, wala na. Napakarami po mga Hudyo nung dumating si Jesus Christ. Ayan. Kailangan pagharian niya yan. Okay. O ngayon, nung nangangaral po si Jesus Christ sa lupa, nagsimula siya mangaral, 30 taon siya, no? 30 years old siya. Nung siya po ay nangaral, mababasa natin yan sa Lucas 3:23. 30 years old po nangaral si Jesus Christ. Kaya, halos 3 taon din po siyang nangaral, 30 years siyang nag-start mangaral. So, halos 3 taon siyang nangaral po sa Israel dahil 3 hapunang Pampaskwa po ang kanyang naabutan. Hanggang siya po ay ipinako na sa krus. Kaya 3 years. Ang iba po hindi alam yan. Basta sinabi lang nilang 3 years. Tayo po, sinabi natin 3 years, mayroon tayong batayan. Ang sinasabi ho natin, nung si Jesus Christ po ay nagsagawa ng hapunan, araw po ng Paskwa. Ayan, Nisan or Abib 14. Once a year lang po ginagawa yon. 3 beses po nagkaroon si Jesus Christ ng experience na maganap po yung ang banal na hapunan o yung hapunan ng Pampaskwa. Kaya 3 years. O ngayon, nung nangangaral po ang ating mahal na Panginoong Hesus, Hudyo lang po ang kanyang naabutan. Ngayon, eto na. Nagsalita si Black Widow Spider na na-preempt daw po ang paghahari ni Jesus Christ. Hindi raw ho natuloy. Kasi hindi daw siya tinanggap. Kita mo kalokohang aral yon? Aral po yun ng pang mental hospital, kagaya rin po nung dati niyang pinanggalingan. Hindi po totoo yun na na-preempt o na hindi na ituloy. Naituloy po ni Jesus Christ yung kanyang paghahari. Ang katunayan na ituloy, naipako siya sa krus. Siya po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay at umakyat sa langit. Ayan, yan po yung kanyang yung pinakakwento niyan. Ayan. Nag-iwan po siya ng salita, ipinagpatuloy po ng mga apostol hanggang sa makarating po sa mga hintil. Ayan, yan po yung paghahari ng Panginoon Diyos. Naituloy po niya yon. Ngayon, sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, ang mangyayari na lang po ay pag-aani.
meron tayong bukod na pag-aaral diyan tungkol sa pag-aani. At nandyan din po nakapaloob kung kailan talaga ipinanganak si Jesus Christ. Nandun din po 'yon sa pag-aani. Ayan. At nandun din po yung mga sinyales kung kailan tayo dapat magdoble. Dodoblehin double time, triple time, o kung ano pa mang gawin natin, ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Pag-aaralan po natin yan sa mga susunod. Meron pong specific na month, buwan, na yung ating isinasagawa araw-araw, inaalaala natin si Jesus Christ, may specific na month na dapat dodoblehin natin yung ating pagtawag sa kanyang pangalan. Dahil nandun po nakapaloob yung kanyang kapanganakan at ang kanyang pagdating. Hello! Ayan. Kita nyo, alam natin yung mga ganon. Kasi, hindi naman tayo napapabayaan ng Panginoon Diyos kahit papaano. Di po ba? Sa itong December po, ibabalita natin yan. Okay, balik tayo doon. Nung nangangaral na po si Jesus Christ, mga Hudyo ang kanyang naabutan, at umalis na siya, pumunta na ng kalangitan sa kanyang trono. Sa muli po niyang pagbabalik dito sa lupa, ipapatupad na po niya yung 1,000 taon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ang 1,000 taon po, para lang po yan sa Israel. Bakit? Paano tayo mga hintil na hindi tayo mga Israel? Wag mo muna tayo magsalita na hindi tayo Israel, hindi natin alam yun Basta't ang alam natin na tayo pong mga hintil, kung tayo man po ay hindi nalahian ng Israel ni Jacob, wag po tayo mag-alala kasi mas maganda naman yung pwesto natin sa loob ng 1,000 taon. Dahil sa loob po ng 1,000 taon dito sa lupa, ang mga Israel lang po ang maaaring mag-benepisyo niyan. Sila lang po yan. Ang mga hentil naman, nandun po sa Jerusalem sa langit. Doon po tayo. Aantayin natin matapos ang 1,000 taon, saka naman tayo ibababa. Magkakaroon na po ng bagong langit at bagong lupa. Ang original po nasa langit Yan po yung bagong langit at bagong lupa. Ayan. Doon tayo sa bagong langit at bagong lupa. Nandun po sa trono ng Panginoon Diyos. Ibababa pa po dito yon. Ayan, yan po yung senaryo. Ngayon, dito po sa earth, ang magsasagawa lamang po niyan ang mga Israelita. Bakit? Kasi nga po, ganito ang nangyari, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Basahin po muna natin sa Jeremias 31. Ito po ang nakasulat. Ayan, sa aklat po ni Propeta Jeremias 31, ang talata po ay 31 hanggang 33 din. Ito po ang ating mababasa. Ayan. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at Huda. Dalawa pong binanggit ng Panginoon para makumpleto. Kasi naghiwalay nga po yan Ulitin ko po Sinabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at Huda. Bakit kaya Israel at Huda? Yun nga po yung binabanggit natin at ibinabalita na nahati po ang Israel. Isang north, isang south. Yung north po nawala na. Kaya itong south, itong Huda. Judea. Gagawa po ng bagong tipan ng Panginoon sa Israel at Huda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Ayan, di maliwanag na. Kasi ito pong sinasabi ni Propeta Jeremias, ito po ay propesiya.
sa darating. Na pagdating po ng paghahari ng Panginoon Diyos, bagong tipan na po eh. Hindi na po yung may susunugin pa, yung panahon po sa Ehipto na kung ano-ano po pong literal na ginagawa nila. Ang sinasabi po ng Panginoon, itatatak na po sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, fully, na sila, nakakargado na sila ng salita ng Panginoon Diyos. Tuloy tayo sa 34, hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang kasamaan. Ayan. Yan po yung pinakamagandang balita, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon Diyos, nagagawa siya ng bagong tipan. Ayan. At ang bagong tipan na yan ay itatatak na ng Panginoon sa mga puso. Mga Israel lang po yun. Hindi tayo kasali doon. Uulitin ko po, anong mangyayari sa atin? Huwag tayo mag-alala. Nandun tayo sa langit. Nandun tayo sa Jerusalem sa langit. Kasi, mayroon pong Jerusalem sa langit din eh. May Jerusalem dito, sa lupa, may Jerusalem din sa langit. May langit at lupa din dito. Doon sa kanila, may bagong langit at bagong lupa rin doon. Andun din po yun yung original. Nandun tayo. Ayan. Kaya kalma lang tayo. Pagkatapos po ng 1,000 taon dito sa lupa, ibababa na ng Panginoon yon. Ayan, maya-maya madadaanan din natin. Yan po yung mga prueba. Ano ho? O ngayon, ano pa po ang mga dapat nating maintindihan doon po sa binabanggit na 1,000 taon? Ito pa yung mga kaganapan sa 1,000 taon. Sa aklat po ni Propeta Isaias, dito natin mapapatunayan na ang lahat po ng makakasama sa 1,000 taon ay mga kalmado na. Okay na sila. Sa aklat po ni Propeta Isaias 11. Ayan, 1 hanggang 6. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, babasahin po natin. Ayan, 11 po 1 hanggang 6. O sa 6 na po, tayo magsisimula. Sa 6 po hanggang 9 ng Isaias, maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero sa Panginoong Hesus. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon. At ang mga dalaga at ang mga aalaga sa kanila isang batang paslit. Ang baka at ang asno'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit sa paisuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala sa Panginoon, kung paano ang karagatan ay mapuno ng tubig. Ayan. So, paano pa magkaroon ng kamatayan? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, paano pa magkaroon ng paghihimagsik? Ang ganda-ganda na ng pwesto. Ibig sabihin, ang mga hayop nga ay magiging maamo na eh. Tapos sasabihin, may maghihimagsik pa. Tapos pangalawa, wala na si Satanas eh, nakakulong na eh. Nandyan na rin si Jesus Christ. Ang buong mundo daw ay mapupuno ng taong kumikilala sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, punong-puno na ang mga tao, marami na pong mga tao, kinikilala na po si Jesus Christ. Wala na pong mapapahamak doon. Ayan. Si Black Widow Spider lang ang nagsabi noon. At ang aral na yon ay pang mental hospital, hindi uubra yon. Ayan. Ganon din po ang nakasulat sa isang talata po ng aklat pa rin ni Propeta Isaias. Sa 32
At ang talata po'y 15 hanggang 20. Ito naman po ang ating mababasa. Ngunit minsan pang ibubuhos sa atin ang Espiritu ng Diyos. Yan. Ang mga Israelita po ang kausap dito. Ang disyerto ay magiging matabang lupa. Ay, tingnan nyo. Yung disyerto po. Ano po, yung siguro yung binabanggit dito, ano ho? Ay ang disyerto na ano bang tawag din, yung pinakamalapad na disyerto. Ayan, magiging matabang lupa na raw siya eh. Ayan. So siguro marami ng ano yan. Magiging maayos na po ang earth dahil pati disyerto pwede nang tamnan. Ayan. Okay, marami disyerto dyan eh, ano ho? Sa bandang Saudi Arabia, ayan, bandang Ehipto, ayan. O ano pa ang kasunod? Disyerto ay maging matatabang lupa at ang bukirin ay pag-aanihan ng sagana. Okay. Ang katarungan at katwiran ay maghahari sa buong lupain. O, kita nyo? Yun, Sahara Desert. Maraming salamat po, Brother Noel. Medyo hindi ko siya na Yan po yung binabanggit, yung Sahara Desert. Yan po yung, alam nyo po ba yung history ng Sahara Desert? Kaya naging disyerto yan. Dati po, luntian yan eh. Ayon po sa history ng Earth, yung Sahara Desert ay luntian. Marami pa pong mga ano dyan eh, mga puno, mga halaman, mga damo. Ngayon po ay naging disyerto na, hindi na siya pwedeng tubuan kasi wala na po yung wala na po yung tubig. Ayan. May history yan eh. Dahil tumabingi po ang earth. Kaya ayun, na-disalign dahil na rin po yan doon sa panahon pa po ng papanahon pa po ng ancient human. Ayan, may bukod tayong pag-aaral diyan. Ngayon, ibabalik sa dati, yung Sahara Desert na yan, mga disyerto, magiging matabang lupa na siya. Pwede na pagtamnan. Sabi nga dito, ang bukirin ay pag-aanihan ng sagana. Ayan, ano pa? Ang katarungan at katwiran ay maghahari sa buong lupain. Ibig sabihin, kalmado ng lahat, payapa na. So wala na pong patayan. Mali diyan si BWS. Palpak na aral 'yun. Katarungan at katwiran maghahari sa buong lupain eh. Sa loob po 'yan ng 1,000 taon. Biruin mo ang hindi lang yung binasa natin kanina na ang mga hayop na ang mga hayop na mababangis, ayun po, pati mga makamandag na ahas, magiging kalmado na sila. Ngayon, dito naman po sa isang binasa natin, magkakaroon na po ng pagbubuhos po muli ng Espiritu ng Diyos sa loob po ng 1,000 taon. Yung nga po, ang unay, yung mga disyerto, magkakaroon po ng magiging matabang lupa, tapos ang katarungan at katwiran ay maghahari sa buong lupain. Ano pa? Diretso ang basa. 17. Ang bunga ng katwiran ay kapayapaan. So wala na talagang kapayapaan At ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Galing ng 1,000 taon. Ayan. Ganyan po ang mangyayari sa 1,000 taon. Tuloy, 18. Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay na isang payapa. Ano ba yung bayan ng Diyos, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano? Okay, tuloy ang basa. Ligtas at tahimik na pamayanan, kahit pa umulan ng yelo sa kagubatan at mapatag ang kabundukan, magiging maligaya ang lahat dahil sa saganang tubig para sa pananim at malawak na pastulan ng baka at asno. Wow! Ang sarap nun Ayan, babalik po sa dati ang earth. Ayan. Ibig sabihin, kung ano po yung ipapalasap, dapat sa panahon po ni Adan at Eva, yun din pong ipapalasap pagdating po ng 1,000 taon. Napakaganda po. Alisin nyo na po yun, tapon nyo na sa basurahan yung yung narinig nyo kay Black Widow Spider. Na magkakaroon pa po ng mamamatay, mayroon pang swail, meron pang kung ano-ano pang sinasabi niya, tapon nyo na sa basurahan yun.
Hindi totoo yung sinasabi niya na yon. Meron naman siyang talata na binabanggit, Lucas 19:27, hindi naman niya naintindihan. Ano ang sabi sa English diyan, ano? You know the words. Ano po? You know the words, but you missed their meaning. Na Englishan ka tuloy. You know the words, but you missed their meaning. Hindi mo na hindi ang ibig sabihin nun. Kaya mo ginagamit yan. Hello! Kaya, biruin mo, ang Sahara Desert, ano? Talagang babalik po yan sa dati para yan ay pwede ng pagtamnan. Napakatagal po nun, 1,000 taon. At ang mga hintil po, wag ho tayo mag-alala. Kasi nasa langit ho tayo noon. Ano ho, aantay lang natin matapos yung 1,000 taon nila dito para ho ipalasap sa mga Israelita na meron silang hari na nire-request nila dati na may laman, buto at dugo at isang hari na perfect talaga. Walang iba kundi si Jesus Christ. Bakit? Kasi nung bumaba si Jesus Christ dito sa lupa, meron siyang inutos sa kanyang mga alagad. Ito po, basahin natin. Napakahalaga po ng mga salita na ito. Dapat hindi ito pinapabayaan ng mga pastor. Sabi dito, ang 12 ito ay isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa imang bayan ng Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalan tupa ng sambahayan ng Israel. Yan po yung first. Yan ang unang-unang hinahanap ni Jesus Christ, yung sambahayan ni Israel. Ayan. O ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, nakafocus po si Jesus Christ nung siya sa lupa, nangangaral sa Israel. Kaya ipapatupad niya ang kanyang paghahari lahat na po ng Israelita, hindi lang po Hudyo. Lahat na po yan. Kung ano po yung pinaghaharian ni Solomon, ni Saul, ni Haring David at ni Solomon, buong hindi pa po nawawasak ang Israel noon, hindi pa po nagkakaiwalay. Yun din po ang paghaharian ni Jesus Christ. Kaya binabanggit ni Gabriel kay Maria na mag-ahari sa angkan ni Jacob. Ayan. Sabi po ni Brother Oscar, bro, alin po ba ang unang maliligtas? Ang Israel o ang mga hentil? Ganito po ang senaryo. Ayan. Wala na pong alin ang unang maliligtas. Wala na pong ganun eh. Kasi ganito po ang unang senaryo. Nasa Apokalipsis na po yan. Nakalista na lahat yan eh. Ganito po ang mangyayari. Pagkatapos po ng kapighatian na isasagawa nitong si Satanas, kapighatian po kapighatian. Pagkatapos po niyan, magkakaroon po ng, kasi hindi naman siya kinakaya eh. Apokalipsis 13 po, ayan po yan. Ipapatupad po niya ang kapighatian, pagtatatak po ng 666 sa noo at sa kamay. Ayan. Yan po yung kapighatian. Dapat hindi magpapatatak. At pagkatapos, yung dalawang saksi, habang sila po ay nagkaroon, kasi kapayapaan munang mauna eh. Tapos, andyan dalawang saksi, kinokontra sila. Okay, dahil nahalata na siya, o kaya nakilala na yung Antichrist, yung 666, papatayin po niya yung dalawang saksi, no? Napatay niya na at nakilala na siya, aalisin na po niya yung paghahandog. Wala na. Ayan, nakasulat po yan. May bilang din po yan eh. Ang bilang po niya ay 2,300 na araw at gabi. Equivalent po niyan ay 1,150 days. Nasa Daniel po yon 8. Yung mga numero na yan. Naalisin po niya ang paghahandog at magpapakilala na siya na siya nga po ay siya ang 666, makilala na siya. So hindi naman siya kinakaya kasi malakas na siya eh. So ano po mangyayari?
bababa na po si Jesus Christ. Yan nga po yung magkakaroon naman po ng malaking kapigatian. Malaking kapigatian. Tapos, siya naman po yung, sandali lang po yun ang para po yan sa kanila, dito sa mga grupo ni Satanas, na nagpapahirap po sa mga Kristiyano at mga Israelita dito sa lupa. Sila po ang tatamaan dyan. Kaya sandali lang. Pagkatapos po niyan, rapture na. Lahat na po tayo noon. Pag rapture po yun, kailangan makasama ka sa unang pagbuhay. Wala na pong Hentil, wala na pong Grego, wala na pong mga Israelita, lahat na po yun. Pagka ikaw ay nagbinangon, ikaw ay binuhay, rapture, ayos na. Relax ka na. Ayan, sabay-sabay na po yun. Kaya wala pong alin ang mauuna, wala pong alin ang mauhuli na maliligtas. Okay, sabay-sabay po yun. Ang binabanggit lamang po natin dito, kaya pinag-aaralan natin yung history ng Israel. Sila po yan. Sila ang makakalasap niyang 1,000 taon. Hindi tayo kasali dyan. Bakit? Naku, napakarami na po nila eh. Hindi na po mabilang. Sabi po ng Panginoon, hindi pwede magkamali yun eh. Hindi na po sila mabilang. Kasing dami na po sila ng bituin sa langit. Kasing dami na po sila ng buhangin sa dagat. Hindi na po sila mabilang. Sa Pilipinas po, nakakasiguro ako, mayroong Israelita dito. Hindi ko nga lang masabi kung anong angkan, pero meron. Pero meron tayong, meron tayong isa sa mga, isa sa mga patunay na merong Hudyo dito. Yan sila, yan sila po Inday Sara Duterte. Di po ba, Zimmerman? Sila po ay pala yung mga lahi ng mga Hudyo. So, part sila ng Israel. O, yan. Hindi lang yan, hindi natin alam. Kasi hindi natin yung 144,000 po kasi, sa buong mundo na po yun eh. Kumalat niyang Israelita, hindi na natin alam. Titipunin po ni Jesus Christ yun. At yan po ang first fruit. Yan po yung unang handog. Sila po kasi yung mga malilinis. Ayan. Yan po yung senaryo dyan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, relax lang tayo dahil tayo naman po ay nakakasiguro naman tayo. At dapat alam natin kung ano ang dapat nating gawin. Yung nga po ang mangyayari na sa panahon po ng 1,000 taon, napakasarap po ng kanilang buhay dito sa earth. Maaayos, tabingi po ang earth eh. Maaayos po yan. Kita nyo yung kanyang ikot. Tabingi. Ayan, may history yan eh tungkol sa earth. Ayan, sa Biblia meron din ganon. Bakit o yan tumabingi? Kaya ang Sahara Desert tuloy, umalis ang tubig doon at naging disyerto na siya. Dati po luntian siya, marami siyang tubig. Yan po yung binasa natin kanina. Na ang Panginoong Hesus po ay sa Israel nakafocus. O ngayon, dahil doon po siya nakapokus, hindi naman tinanggap nitong mga Israelita, nung particular itong mga Hudyo, ang pangangaral ni Jesus Christ. May binanggit po si Jesus Christ, doon po sa babaeng Samaritana. Ang sabi po niya, ito, babasahin po natin, ang ganda nito eh. Itong sinabi ng Panginoong Hesus sa babaeng Samaritana, babasahin mo natin sa Juan 4. Yan. Nung humingi po siya ng sa 22 po, ito pong nakasulat sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Yan, ibig sabihin pala, yung kaligtasan daw mag-i-start sa mga Hudyo. Nanggaling dun sa mga Hudyo. Ayan, napasadahan po ng Panginoon ang babaeng Samaritana, kahit hindi naman po siya lahing Israel. May binabanggit si Jesus Christ na ang kaligtasan daw ay manggagaling sa mga Hudyo. Alam niyo po ba ano ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon doon? Marami din po hindi nakakaintindi dyan. Ang ibig po sabihin ni Jesus Christ dyan, na
ang mga Hudyo, ang kaligtasan ay manggagaling sa mga Hudyo, ibig sabihin po niyan, ang Hudyo po ang magdadala ng kaligtasan para sa kanya pang mga kapatid na nawawala. Yung 11 pa nawawala eh. Ayan. Yan po ibig sabihin. Siya ang magdadala. Itong si Huda. Sa kanya pang mga brothers na iba pang nawawala. Kaya lang, ang nangyari mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito pong mga Hudyo, hindi naman po lahat, may mga sumasampalataya naman kay Jesus Christ, itinakwil nila si Jesus Christ, at napako nga si Jesus Christ sa krus, at namatay, inilibing, at muling nabuhay. Ngayon, doon na po nag-start yung tinatawag na, pangangaral ng mga apostol, na wag muna silang lumabas ng Israel hanggat dito pa dumating ang Holy Spirit sa kanila. Nung dumating na po ang Holy Spirit, nag-start na po sila mangaral, papalabas na ng Israel. Kasi hindi po tinanggap ng mga Hudyo eh. Kaya nag-focus sila sa mga Hentil. Ayan. Okay. Yan po yung pangyayari mga kapatid. Ngayon, ito na ngayon ang senaryo. Sa muling pagbabalik po ni Jesus Christ dito sa lupa at magpapatupad po siya ng 1,000 taon, ito po ang question. Meron pa bang manganganak sa loob po ng 1,000 taon na gaya ng sinasabi po ng marami? Ako po naniniwala na meron pong sa loob po ng 1,000 taon, meron pa pong manganganak doon kasi dadami pa sila eh. Ayan. Dapat nating maintindihan mabuti mga kapatid to may babasahin pa ako sa inyong talata. Ayan. Ang tanong natin, meron pa bang manganganak? Dadami pa ba sila? Ang sagot doon, oo. Papaano? Ano kaya mangyayari? Paano sila dadami? Siyempre, ang mga tao doon, meron ding pagsisiping, kaya dadami pa sila. Mapupuno kasi ang daigdig, ang mundo ng mga tao. Tika muna. Hindi kaya kontra ito? Magbabasa tayo ng talata dito po sa Mateo. Ayan. Ito po, mag-aaral tayong mabuti Napakaganda nito. Ulitin ko lang po para meron kayong idea. At ako po, sa personal ko pong paniniwala, ayon po sa nabasa ko, sinabi naman ng maraming pastor, at si Black Widow Spider nagsasabi din, na marami pa nga, manganganak pa nga. Kaya lang, mahihirapan silang mag-ibigay yung tamang, yung tinatawag natin, let us bring back a good information written in the Bible. Yung maayos na impormasyon, papaano? Kasi ito muna, darating ang oras na sasambay ninyo. Opo, tama po yun, Brother Oscar. Pati mga Samaritana, kasi iiral na po ang pagiging spiritual Yan, basta tandaan ho natin, iiral na po ang spiritual, hindi na po yung literal. Kaya nga hindi na natin kailangan pang magputol-putol ng tinapay, iinom ng katas ng ubas. Yung ginagawa nila, puro kalok. Naku po, mahirap lang po magsalita. Hindi nang kalasin nila naiintindihan Tapos ilulublob pa sa tubig, para mabautismuhan sa tubig. Hindi na po ganoon. Kaya pinadali na ni Jesus Christ Kaya ang hirap-hirap talagang makaintindi. Ang hindi talagang hindi naiintindihan. Teka muna. Yun muna tayo doon sa may mga nganak pa, dadami pa ang tao. Ayan. Teka muna, paano ito? Basa. Sa isang talata po ng Gis, ito po ang ating mababasa. Babasahin ko po sa inyo ng dire-diretso mga kapatid. Sa 22 na po tayo, Mateo 22. 23 hanggang 30, ito po ang ating mababasa. Nang araw ding iyon,
may lumapit kay Jesus na ilang Saduceo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moises na kung mamamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat ipakasal sa nabiyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Ayan. Kasi, yun po yung turo ni Moises yan po yung, yan po yung batas na itinuro ni Moises. No? Ngayon, ito namang mga Saduceo, sila po ay hindi naniniwala sa iba pang mga aklat. Ang alam lang nilang aklat na pinaniniwalaan, tandaan po natin, ay 5 aklat lang. Aklat po ng Genesis, Exodo, Levitico, aklat ng mga bilang at Deuteronomio. 5 lang po ang alam nila. And the rest, hindi na sila naniniwala. Hindi rin ho sila naniniwala sa Anghel, Espiritu Santo. Hindi sila naniniwala. Doon lang sila sa kautusan. Ibig sabihin, expert sila doon sa 5 aklat. Oh. Yung mga Saduceo. Tingnan nyo mamaya anong mangyari. Tandaan po natin. Teka muna. Ang ating pong pinag-aaralan dito ay yung pong kung may pag-asa, kung may kung may mga manganganak pa sa 1,000 taon. Sa loob ng 1,000 taon. Ito ang ating babasahin. Noon po may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-aasawa ang panganay at namatay. Siyang walang anak. Kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Okay. Kasi ganito po. 7 magkakapatid na lalaki, ang utos po ni Moises kapag walang anak, so pakasalan ng pangalawa para magpatuloy po yung lahi. Ganun po kasi, dapat dumami ang lahi. Walang anak, namatay. Pangatlo, ganun din, walang anak, namatay. Hanggang sa dumating sa pampito, wala pa ring anak, namatay. Namatay din yung babae. Ayan. Namatay din po yung babae. Ibig sabihin, namatay silang lahat. Ngayon, ayos na Ito ngayon ang mahirap na question nila kay Jesus Christ. Tanong nila ganito. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya ay napangasawa nilang lahat. Okay, di ba? Kita nyo lang po kung gaano kahirap ang tanong. Namatay po yung 7 magkakapatid, walang anak. Namatay naman po yung babae na napangasawa din niya. Sa muling pagkabuhay daw po, sino po ang magiging asawa? Tandaan po natin, itong mga Saduceo, hindi po sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Ayan. At tandaan din po natin na yung rules, yung sinasabi po ni Moises na dapat magkaroon na para dumami. Ang tanong dyan, napakahirap. Sa muling pagkabuhay daw. Ngayon, 2 po ang muling pagkabuhay 1,000, after 1,000 years, before 1,000 years, at after 1,000 years. Yan. Ngayon, sa muling pagkabuhay, siyempre makakasama yun sa 1,000 taon, before 1,000 years, sino daw po ang mapapangasawa? Gayong napangasawa niyang lahat. Tingnan niyo po sagot ni Jesus Christ. Ito na. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Palibas ay hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan ni kapangyarihan ng Diyos. Ayan. Tandaan natin, ang mga Saduceo, mga bright ito, mga wais. Matatalino sila pagdating sa 5 aklat. Ininsulto sila ni Jesus Christ. Maling-mali kayo. Palibas ay hindi nyo naunawaan ang mga kasulatan ni kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Paano ngayon to? Lalabas, sinungaling si Jesus Christ. Hindi ho ganun ngayon, Pastor Jacob Santos, Black Widow Spider. Ito ngayon ang assignment mo.
Paano yung sinasabi mo na dadami pa tao sa loob ng 1,000 taon? Ako naman, naniniwala ako na dadami pa ang tao sa loob ng 1,000 taon. Kaya lang, hindi maaari na hindi pwedeng mangyari din ang sinasabi ni Jesus Christ. Hindi na pala pag-aasawahin, ibig sabihin, magsisiping sila kaya hindi mag-asawa, hindi naman po pwede yung ganon. Ayan, ang sinasabi natin. Ayan, maliwanag ang sinabi ni Jesus Christ na sa muling pagkabuhay, tandaan natin, ang muling pagkabuhay, yung before 1,000 years, sila po yung makakasama sa 1,000 taon. After 1,000 years, hindi na yun. Kaya dapat mabuhay ka sa loob ng 1,000, mabuhay ka before 1,000 years. Kasi makakasama sa 1,000 taon yun eh. Sabi ni Jesus Christ, sa muling pagkabuhay daw, hindi na mag-aasawa, ni pag-aasawahin pa. Paano dadami? Hello? Ayan. O paano ngayon yan? Paano nyo ngayon ipaliwanag sa maraming tao yang pangyayari na yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Ayan. Kasi hindi na pala pag-aasawahin eh. O may nakita ba kayong dapat nating maintindihan dyan, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, kung paano mangyari na hindi na pala pag-aasawahin? O ganito po yun, napakasimple lang. Yung hindi po pag-aasawahin dyan, na binabanggit ni Jesus Christ, ay yung pong nakaranas na mag-asawa, dito po, nung sila po'y nabubuhay, nang wala pa pong 1,000 taon. May timeline po yan eh. Kaya napakahalaga ng timeline eh. Kaya nga ang programa natin, biblical na, historical pa. Scientific na, may kasama pang timeline or good arrangement. Yan. At paminsan-minsan, may mathematics tayo. Maya-maya, may mathematics tayong babasahin. Hello! Tungkol po kay Propeta Daniel. May oras pa naman, ano ho? Yan. Salamat po sa Panginoon at hindi tayo inatake ng ubo. Timeline po ang makakasagot niyan. Yung 7 magkakapatid, yung mga nakaranas na po ng pag-aasawa, noong panahon po na sila'y nandito sa lupa, sila po yung hindi pag-aasawahin. Sila'y magiging tulad na sa mga anghel na hindi na nag-aasawa. Pero, yung hindi po nakaranas ng mag-asawa, kasi may mga ganun eh. Sa loob po ng 1,000 taon, ang mga Israelita po, halimbawa, magbibigay lang po ako ng halimbawa, ha? Para maganda lang po ang usapan natin. Halimbawa lang, may isang mag-asawa. Ano ho? Mga anak siya, halimbawa, pagpalagay natin na December. Sabi ng doktor, December 15 ka manganganak. Ano ho? Natapat naman po na December 1 pa lang, nagkaroon na po ng rapture. Natapat naman, manganganak na siya. Paano kaya yun? O yan, isa pa yan sa mga pag-aaralan, ano ho? Paano naman yung baby? Nakapanganak na, ano ho? Yung baby. Halimbawa, 1 taon na yung baby. Lalaki man yan o babae. Siyempre, hindi mag-aasawa yun. Ayan. Yan, si Victor Santa Juana, watching from Bulacan. Yan, kapwa ho natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, Victor Santa Juana. Maragandang gabi po, kapatid. Watching from Bulacan. May 1 taong bata, 2 taong bata, 3 taon. Hindi naman po pwede mag-asawa yun eh. Nakasama ho sila sa 1,000 taon, sa rapture. Tapos, halimbawa, nakasama sila sa 1,000 taon. Ayan, sila po yung may karapatan na mag-asawa. 1,000 taon yan eh. Yan po ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Kaya may marami pa pong mga anak, may mga sanggol pa nga dyan eh. Ibig sabihin, may mga anak talaga. O yan po yung sagot doon. Mga kapatid at mga kapwa, timeline lang po yan ang makakasagot dyan sa ating pong pinag-aaralan. Ayan. Yan po yung 1,000 taon. Okay. Ano pa po ang dapat natin Ang ganda po nito eh. Ano? Yung pong 7 magkakapatid. Napakahirap ng tanong.
ng mga Saduceo, pero hindi sila umubra kay Jesus Christ. Nandiyan din po si Brother R.G. Pineda. Ayan, yan po yan sa Pampanga. Kapwa ho natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, si Brother Oscar, ang mga namatay bago dumating ang 1,000 taon, di na pag-aasawahin. Ganun po ba? Hindi po. Bawa, hindi ho kayo naka-experience ng pag-aasawa, kahit matanda na ho kayo. Hindi mo naranasan ang pag-aasawa dito sa lupa. Eh pagdating doon, pwede ka pang mag-asawa. Kasi hindi ka nakaranas ng pag-aasawa eh. Yan po yung ibig sabihin. Kaya nga, ganito po kasi mga kapatid yan ha. Sabi po ng Panginoon, ni Jesus Christ, ng ating mahal na Panginoong Hesus, siya kasi ang nagpapastol. Ano ho? Tapos may tupa. Sa ating panahon, makikita naman natin yan. Kahit sino ho sa atin eh. Kahit yung aso, ganun eh. Ano, pag may alaga tayong aso, eh, ako nga po, makakwento ko lang, ako nga po, pag dumadating, tunog pa lang ng motor, kasi nagmumotor po ako nung panahon na yon. Tunog pa lang ng motor, malayo pa lang, naghihiyaw na yung aso ko. Nagkakawag na siya, salubong na ako. Ibig sabihin, alam niya ang tunog ng motor. Boses ko. Kahit tayo, kahit sino sa atin. Boses pa lang, alam na ng mga alagang hayop natin. Dinidesign po yan. Ibig sabihin, ginagawa ng Panginoon yan na halimbawa para maintindihan natin. Ayan. Pwede po bang manganak ang naka-glorified body na? Pwede po kasi may mga sanggol eh. Yan po yung yan po yung sinasabi ng Biblia, may mga anak pa talaga diyan. Dadami pa po kasi kung hindi dadami, paano po mangyayari? Punong-puno nga po ang mundo ng tao eh. Yung earth punong-puno nga po eh. Hindi na po natin alam kung ano mangyayari sa kanila. Kaya nga po isa sa mga patunay diyan, yung nga po yung binasa natin sa Isaias 11:6 na mapupuno ang mundo ng mga taong kumikilala sa Diyos. May mga sanggol pa po diyan. Ibig sabihin, dadami pa sila. Kahit naman may glorified body yan, mga anak pa rin po yun. Pwede pa rin po mangyari, may kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ganito, ulitin ko lang ha, kaya nga niya ininsulto itong mga Saduceo. Sabi niya, sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Sabi po niya, ayan, sa isang pagkakataon po, pag-aaralan natin yan. Yung makakapasok po sa loob ng 1,000 taon, kung naka-glorified body siya, may laman, may buto, may dugo. Kasi nga po, ibabalik naman sa dati yun eh. Ganun pa rin po yun. Pare-parehas pa rin. Wala. Kasi ganito po yun eh. Ipapalasap ng Panginoon yung nawala nung kay Adan at Eva. Sa loob po ng 1,000 taon, may laman, may buto at may dugo pa rin sila. Nasa earth pa rin naman sila nun eh. Wala pa sila sa nun, sa earth pa rin sila. Meron pa rin yun. Ayan. Kung ano po tayo ngayon, as is pa rin yun. Tandaan natin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi pa po, sabi ni Brother Oscar kasi, sa mga katuwid, ang glorified body ay may physical na katawan pa. Tandaan po natin, ang timeline, meron po tayong nakakalimutan pa. Ang 1,000 taon ho, may numero ho yan. Hindi pa po yung buhay na walang hanggan. Tandaan po natin. Kaya nga po 1,000 taon eh. 999 years. Isang taon na lang, mag 1,000 na. Patay. Meron pa, hindi pa po yan, hindi pa po yan na buhay na walang hanggan. Yan ay patikim pa lang po yan sa mga Israel. Ang buhay na walang hanggan po ay ang pagbaba na ng bagong langit at bagong lupa. Magkaiba yun. Pagbaba po ng bagong langit at bagong lupa, ang saya-saya na nun. Yun ang sama-sama na tayong lahat. Ganun po yun. May timeline po yun ha.
Kaya wag nating ibukod natin yon. Hindi kasi nila binubukod kaya nahihirapan sila Ang 1,000 taon may numero, hindi po yan buhay na walang hanggan. May numero nga Kaya nasabi ko sa inyo, may mahalaga ang numero. Magkaiba yan Maganda po yung ganyan para magkakaintindihan po tayo. Sa loob po ng 1,000 taon, as is pa rin. Ipapatikim lang po kung ano po yung nawala. May laman, may buto, may dugo. Ayan, ipapatikim pa rin po. Hindi po langit dito sa lupa Iba po yun. Pagdating sa langit, yun po, walang laman, walang buto, walang dugo. Kaya spiritual world po yun lupa pa rin naman po, earth pa rin naman ang pupunta nila. Kaya may laman, may buto, may dugo pa rin. Ayan, yan po yung pinaliwanag ni Apostol Pablo sa Korinto, na ang laman at dugo o buto hindi makakapasok. Andito sila sa lupa Dadami pa sila. Yan po yung scenario dyan. Yan po yung magiging yan po yung magiging mangyayari. Tayo po na mga hintil, nasa langit tayo, yun. Mas matindi yun. Wala nga tayo laman, buto at dugo. Ayan, mas matindi yun. Sila meron pa. Kaya nga sabi ko, relax lang, kalma lang. Magkaiba yun. Okay. Ito kasi sabi kasi ni Brother Reg Prudente, ang makakapasok ko ba sa loob ng isang linyum ay puro nakagulibe body o may makakasama mga tao na may laman at dugo. Ayan. Meron pa rin po. Ito kasi sinabi ng Panginoon, dito tayo maniwala. Sumagot si Jesus, sabi sa mga Saduseo. Ito pong mga Saduseo, mga matatalino, sa 5 aklat, maling-mali kayo, palibhas ay hindi ninyo nauunawaan ang kasulatan ni kapangyarihan ng Diyos. Kita nyo? Dapat, sinasabi ko nga po, yung aso, yung mga hayop natin. Sabi ng Panginoong Hesus, tunog pa lang ng nagpapastol sa kanila, alam na nila kung sino yung dumarating. Kasi kilala nila yung boses ng nagpapastol sa kanila Ganun naman, di ba? Pag may alaga kang hayop, pagdating mo pa lang, tuwan-tuwa na yung mga alagang hayop mo dahil alam nila na ikaw ang nagpapastol sa kanila. Mga ganun talaga yun Ano ba ibig ko sabihin? Isang salita lang ni Jesus Christ, dapat alam na natin. Ang alin? Ito nga ito yung sinasabi natin, sinasabi ni Jesus Christ. Hindi niyo naunawaan ang mga kasulatan ni kapangyarihan ng Diyos. Aba, dapat maintindihan pala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat ipaubayan na natin sa Diyos yun. Bakit? Ano ba kapangyarihan niya? Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-asawa ni sila tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, kasi hindi sila naniniwala sa ang mga Saducea sa mga muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba niyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, ito, makinig po kayo mabuti. Ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac. Ako ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ano ang dapat nating maintindihan? Dapat alam natin kaagad kung anong ibig sabihin ni Jesus Christ. Ang Diyos pala makapangyarihan. Ang Diyos pala gumagalaw. Ang Diyos pala gumagawa. Therefore, hindi natin dapat problemahin na dadami pa tao sa loob ng 1,000 taon, kahit may glorified body. Hindi natin dapat problemahin yon. Kasi ang Diyos natin, Diyos ng buhay, hindi Diyos ng mga hindi Diyos ng buhay. Ibig sabihin, gumagalaw. May kapangyarihan siya. Dapat alam natin kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Relax lang, kalma lang. Yan, kaya nga sinasabi natin, pag nag-alaga ka ng mga hayop, boses mo palang alam na nila. Ganun din po ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Alam na alam daw ng mga tupa ang kanyang ang salita ng kanyang nagpapastol. Alam na ng mga tupa yon. Ibig sabihin, kilala na nila. Yan ang ibig sabihin. Kaya pala nabuhay si Matusalem, 99 years, namatay pa din. Ayan, hindi siya umabot ng 1,000. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan, dapat gawin natin maintindihan natin mabuti. Earth pa rin pong pupuntahan nila Ito pa rin naman yun 1,000 taon dito sa Earth. Ang gagawin ng mga Israelita,
eh sila po ang ipapalasap sa kanila kasi meron silang hari. Walang iba kundi si Jesus Christ. Eh, hindi natin hari si Jesus Christ. Hari din. Nga po eh. Nandun tayo sa nandun tayo sa Jerusalem sa langit. Andun yung original na earth. Bagong langit at bagong lupa. I-separate natin yon. Marami pong hindi nakakakuha niyan. Magkaiba po yun. Tandaan ho natin, ang 1,000 taon, meron pong numero yan. Hello. Meron yang numero. Hindi pa yan buhay na walang hanggan. Aba, bakit? May numero nga eh. Okay. Ayos na po yan, ha? Yan. Basta't, yung sagot ni Jesus Christ, doon sa mahirap na tanong ng mga Saduceo, nasagot ni Jesus Christ ng maayos. Alam niyo ba nangyari diyon? Napahiya sila kay Jesus Christ. Itong mga Saduceo. Napahiya sila. Kasi ang mahirap nilang tanong, nasagot. Ang sagot ni Jesus Christ, tungkol din sa pagkabuhay na mag-uli. Ang Diyos ni isa, ako ang sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Ibig sabihin, hindi po nakahiga lang, hindi patay. Gumagalaw ang Diyos. Kaya sabi niya, nagkakamali kayo sa hindi ninyo pagkaalam ng mga kasulatan ni kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo, sa ating panahon, kumalma ka lang. Kilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag natin mag-isip na kung ano-ano pa at kapangyarihan ng Diyos ang dapat nating bigyang pansin. Meaning, after 1,000 years, consecutive years, ang buhay, bago ang buhay na walang hanggan. Meaning, after 1,000, yung ano kasi, Balde Oscar, ano lang yan eh, patikim lang naman yan eh, sa mga Israelita yung 1,000 taon. Patikim lang yan. Pagkatapos niya, ng 1,000 taon, bababa na po dito yung bagong langit at bagong lupa, sama-sama na tayo. Doon na rin sila maniniran sa bagong langit at bagong lupa. Ayan. Basahin natin mga kapatid ha. Basahin ko lang ng konti. Kasi may ibang pag-aaral tayo dito eh. Sa 21 po pagkatapos nito, alin po yung pagkatapos nito? Yung 1,000 taon. Pagkatapos ng lahat niya, di 1,000 taon pagkatapos ng 1,000 taon. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buwat sa Diyos, gaya ng isang babae kakasal. Siya'y nakabihis at ikahanda na sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Yan, binibigyan lang po ng halimbawa. Continuous po yun. Ibig sabihin, pagkatapos po ng 1,000 taon na ipapalasap sa mga Israelita dito sa earth, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ay dadalhin naman sila sa bagong langit at bagong lupa. Yung dati, wala na po. Ayan. Wala na rin dagat sa bagong langit at bagong lupa. Pero sa 1,000 taon, nandun pa rin yung dagat. Nandun pa yun. Lahat ng mga bagay nandun pa. Tandaan po natin, 1,000 taon niya may numero yan. Huwag nating kalilimutan, pakakawalan pa si Satanas. Ayan. Okay. Punta na tayo sa after 1,000 years. Ayan. Tapos na tayo sa before 1,000 years eh. After 1,000 years naman tayo. Ayan. Okay, basa tayo. Sa 20 pa rin ng Apokalipsis. Ito po ang ating mababasa. Sa 4 natin simulan 20 at 4. Sa after naman tayo after. Tapos na tayo sa before eh. At nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwang taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito o ini tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila ay nabuhay na naghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay.
Yan. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay. Ibig sabihin, yung unang pagkabuhay. Hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Bubuhayin din sila pagkatapos ng 1,000 taon. Kaya sinasabi natin, after na ng 1,000 year. Ayan. Okay. Ano naman ang mangyayari pagkatapos naman ng 1,000 years? Di ayos na, natapos na po ang 1,000 taon. Ano ho? Ngayon, pagkatapos ng 1,000 taon, bubuhayin na po yung mga patay. Ito yung lumalabas yung second batch. Kaya lang, hindi po ito pinagpala. Hindi po ito mga banal. Yan. Hindi pinagpala, hindi mga banal. Yung binuhay after 1,000 years. Bakit? Basa tayo. Pagkatapos ng 1,000 taon, sa 7 na po ito, 20 at 7, ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Naloko na. Inom muna akong kape. Ayan na. Palalayain na si Satanas sa kanyang pagkakabilanggo. Dito ngayon nagkamali si Black Widow Spider. Nung sabihin niya na yung sa loob daw ng 1,000 taon ay mayroong pang mamamatay, mayroong pang kakalaban sa Diyos. Alam niyo, pang mental hospital na aral yon. Hindi tama yon. Kasi sa loob daw ng 1,000 taon, mayroon pa daw magre-rebelde at kakalaban pa sa Diyos. Hindi ganun. Bakit? Tuloy ang basa. Ito yung hindi niya naiintindihan eh. Sabi nga ng sinasabi natin eh. You know the words. Ayan, sabi, you know the words, but you missed their meaning. You know the words, but you missed their meaning. Hindi mo naintindihan, May Holy Spirit pa yan, Black Widow Spider. Okay, ito na. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig. Naku po, malapit na mag-alas 10. Ang ganda sana nito. Sige, itutuloy natin pag hindi natin nakayanan. Pinalaya na si Satanas binuhay na rin yung mga patay sa ikalawang batch. Pagkatapos ng 1,000 taon, lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig. Ayan. Nabuhay na ng 1,000 taon, nalaban pa, may toyo sa utak. Ayan. Lalabas siya at dadayain ng mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig. Ang Gog at ang Magog. Ayan, ito pa isa. May binabanggit po na Gog at Magog. Para magkaintindihan lang po. Si Satanas po ay lalabas na o palalayain na siya. Ito na ngayon, pag nung malaya na siya, naku, nagmamadali siya mandaya. Yan. Tapos, dadayain yung 4 na sulok ng daigdig. Buong mundo po yun, Ang Gog at Magog. Alam nyo ba kung ano yung Gog at Magog? Yung Gog at Magog po, ay isa po itong tao po ito. Isa po itong tao. Naku, abutin tayo ito pag binasa ko pa Sige, i-continuous natin. Basta dito na tayo sa sa pagkatapos ng 1,000 taon. Kasi ilang minuto na lang At medyo maano na rin yung lalamunan ko. Bumibigay na rin. Nanunuyo na. Ayan, teka muna. Inom muna akong gamot. Yari na. Lumagpas na ako sa oras. Mga kapatid, inom na akong gamutan. Lumagpas na ako sa oras. Okay. Antibiotic po yun O ngayon,
Gog at Magog, mga tao po ito. Alam mo po kung sino yan? Mga anak po yan ni Japet. Anak po si Japet, anak ni Noe. Ayan, ito, maintindihan naman natin ito. Para malaman natin kung sino yung mga tinipon ni Satanas para lumaban pa sa Panginoon. Yung Gog at Magog. Anak po ito ni Japet eh. Si Gog at Magog. Nababasa natin yan sa aklat po ni Propeta Ezekiel. Yan. Sige, reserba na lang natin. Bigay na lang natin tong oras na ito. At i-continue na lang natin itong mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. After 1,000 years na tayo. Pero bago yan, tuloy ko lang muna ang pagbabasa. Titipunan niya ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Akbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Ang dami din pala. Ayan, napakarami pala nila. Itong mga tao na ito na tinipon po ni Satanas para lumaban pa sa Diyos. Hindi po yan nanggaling sa 1,000 taon. Hindi yan. Mga maayos na tao man, mga matitino yun eh. Wala po yung tuyo sa utak. Sabi ni Brother Oscar, nabuhay na 1,000. Di kaya nga po sila bubuhayin. Kasi nga po, yun po yung may gagawin pa sila dyan eh. Ayan, meron pa silang gagawin dyan. Kaya sila binuhay. Ang ginawa pa po nila dyan, lalabanan po nila yung mga nandun sa mga kampamento, andun pa po yung sa loob ng 1,000 taon. Kaya umulan ng apoy, wala na. Talagang hindi na sila uubra. Ayan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tandaan ho natin, ang natipon po ni Satanas, na kasing dami pa ng buhangin sa dagat, na binabanggit dito, hindi po yun galing sa 1,000 taon na nakasama doon. Yan, marami pa rin sila eh. Yung Gog at Magog na yan, ay isa pong isang sa galing po yan sa lahi ni Japet. At yan po ay kasing dami pa ng buwang, napakarami pa nila. Gusto pa nila lumaban, sinalakay pa nila yung dinaya pa sila ni Satanas eh. Nung pinakawalan si Satanas, nadaya pa sila. Ibig sabihin, nayari pa sila ni Satanas. Kaya ayun, natupok sila ng apoy. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, sa paintulot po ng Panginoon, siguro sa sa Miyerkules kung kakayanin po. Pag hindi, sa Biyernes uli. Basta, ang programa pong mga tinig sa ilang, ito po ay hindi po ito titigil. Ito po ay dire-diretso. At pag hindi tayo nakapag-broadcast, ibig sabihin po nun, hindi tayo pinagkalooban ng panahon, ng time para makapag-broadcast. Ayan. Kaya muli, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Diyos at maraming salamat po sa inyong mga tanong. Ayan. Sa susunod natin ng broadcast, magbabasa tayo ng mga talata na marami talagang mga nabuhay pa sa loob ng 1,000 taon. At mayroong mga sanggol doon, mayroong mga anak. Mabasahin po natin yon. Meron na tayo niyan. Hindi lang natin pwedeng dahil wala ng oras. At isa pa, yan. Maraming salamat po sa Panginoon Diyos sa ibinigay po niyang pagkakataon na tayo po ay makapag-broadcast. At sa inyo po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, basta tayo relax lang, kalma lang tayo. Hindi tayo dapat nararatel o hindi tayo dapat natataranta. Basta't alam natin yung mga nagaganap sa daigdig, sa sanlibutan na ito, wag lang natin kalilimutan na banggitin ang banal na pangalan ni Jesus Christ. Yan, the name above every name, ang banal na pangalan ni Jesus Christ, lagi nating babanggitin. Yan po ang paraan ng pag-alaala sa Kanya.
bago tayo matulog, alalahanin natin si Jesus Christ. Ang ating mga mahal sa buhay, sabihan natin na alalahanin si Jesus Christ, ang ating mga anak at mga sa loob ng bahay. At pagising sa umaga, alalahanin pa rin si Jesus Christ. Bago magtrabaho, alalahanin pa rin si Jesus Christ. Sa susunod natin pag-aaral, mga kapatid, noong December, ibabalita natin kung ano ang napaka-espesyal na buwan para magdoble tayo sa pagtawag sa pangalan kay Jesus Christ. Ibig sabihin, may espesyal na buwan eh. Yan, maraming hindi nakakaalam din yan. Kung ano yung special na buwan, na-double time tayo doon sa ating pong pagtawag sa pangalan ni Jesus Christ. Hanggang dito na lamang po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, hanggang sa muli nating pagkikita, huwag kayong mawawala. Paalam!